Mula pa pagkabata, hindi naging madali ang buhay ni Ivan. Lumaki siya sa isang maliit na baryo kung saan ang bawat butil ng bigas ay pinaghihirapan at ang bawat sentimo ay pinahahalagahan. Anak siya ni Namang Dado at Aling Flor, mga simpleng magsasaka na nagturo sa kanya na ang sipag, katapatan at respeto ang tunay na kayamanan ng isang tao. "Anak, hindi baling mahirap tayo," madalas sabihin ni Mang Dado habang nag-aararo sa bukid. "Ang importante, marunong tayong lumaban ng marangal." Lumaki si Ivan na dala ang mga salitang iyon. Kaya nang makilala niya si Crystal noong kolehiyo, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mabigyan ito ng magandang kinabukasan. 6 na taon nang lumipas mula nang maging sila. Sa paningin ng marami, sila ang relasyong hinahangaan. Hindi man barangya ang kanilang buhay, punong-puno naman ito ng pagmamahalan at pangarap. Habang ang iba ay naghiwalay dahil sa pagsubok, lalo namang tumitibay ang samahan nila. Tuwing linggo, magkasabay silang nagsisimba bago dumaan sa maliit na karinderyang paborito nila. "Kapag ikinasal tayo," nakangiting sabi ni Crystal habang umiinom ng kape, "gusto ko maliit lang ang bahay natin, basta't may hardin." Ngumiti si Ivan. "At gusto ko, ikaw pa rin ang unang mukha na makikita ko pagising ko araw-araw." Namula si Crystal at maraang hinawakan ang kamay ng nobyo. "Hindi kita iiwan, Ivan." Mga salitang paulit-ulit na inukit sa puso ng binata. Dahil sa pangakong iyon, halos wala nang pahinga si Ivan. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa isang construction company. Pagkatapos ng trabaho, sumasideline naman siyang mag-deliver ng mga materyales gamit ang lumang motorsiklo ng kanyang ama. Napapansin niyo ni Aling Flor. "Anak, baka mapabayaan mo naman ang sarili mo." Ngumiti lamang si Ivan. "Konting tiis na lang, Nay. Gusto kong mabigyan si Crystal ng magandang buhay na hindi niya naranasan noon." Napailing ang matanda. "Huwag mong ibigay ang lahat. Baka wala nang matira sa'yo." Hindi yun gaanong pinansin ni Ivan. Para sa kanya, sapat nang makita niyang masaya si Crystal. Isang gabi, inimbitahan niya ang nobya sa lugar kung saan sila unang nagkakilala. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at malamig na hangin ang saksi sa gabing iyon. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, inilabas ni Ivan ang isang maliit na kahon. Nanlaki ang mga mata ni Crystal. "Ivan?" Lumuhod ang binata. "Hindi man ako mayaman pero sisiguraduhin kong mamahalin kita habang buhay." Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Isang simpleng singsing ang kumikislap sa liwanag ng buwan. "Crystal, papakasalan mo ba ako?" Napaluha ang dalaga. Oo, Ivan." Masayang nagsigawan ang dalawa habang mahigpit na nagkayakapan. Pakaramdam ni Ivan, wala nang makakasira sa pangarap nilang dalawa. Ngunit hindi niya alam, sa likod ng matatamis ng ngiti ni Crystal ay may mga lihim na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanilang relasyon. May mga gabing hindi na ito kaagad sumasagot sa kanyang mga tawag. May mga pagkakataong tila malayo ang isip nito kahit magkasama sila. Ngunit dahil sa sobrang pagmamahal, pinili ni Ivan na huwag pagdudahan ng babaeng pinaglalaanan niya ng buong puso. Habang maimbing nang natutulog si Ivan ng gabing iyon, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Crystal. "Miss na kita. Kailan tayo magkikita ulit?" Napangiti si Crystal habang pinabasa ang mensahe. At sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay hindi na para kay Ivan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang masayang engagement ni Ivan at Crystal. Habang abala si Ivan sa pag-iipon para sa kanilang kasal, lalo naman siyang nagsumikap sa trabaho.
Halos hindi niya na maramdaman ng pagod dahil sa tuwing naiisip niya ang kinabukasan nilang dalawa, parang nagkakaroon siya ng panibagong lakas. Isang umaga, maagang umalis si Crystal papasok sa opisina. "Baka gabihin ako ngayon," sabi nito habang isinusuot ang kanyang ID. "Bakit?" tanong ni Ivan. "May bagong empleyado raw na kailangang turuan. Baka may orientation pa." Ngumiti lamang si Ivan. "Sige, mag-iingat ka ha." Bago umalis, hinalikan siya ni Crystal sa pisngi. "Salamat sa tiwala mo." Hindi alam ni Ivan na yun na pala ang simula ng unti-unting pagbabago ng babaeng pinakamamahal niya. Sa opisina, ipinakilala ng kanilang supervisor ang bagong empleyado. "Everyone, meet Lawrence." Napalingon ng lahat sa lalaking may kumpiyansang ngiti at maayos na pananamit. Palakaibigan ito at madaling makihalubilo sa mga katrabaho. Dahil pareho sila ng departamento, si Crystal ang naatasang magturo kay Lawrence. Sa mga unang araw, puro trabaho lamang ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit habang tumatagal, napapadalas ang kanilang sabayang tanghalian, kwentuhan sa pantry, at pag-uwi ng magkasama. Hindi na malaya ni Crystal na unti-unti na siyang nagiging malapit kay Lawrence. Samantala, napansin ni Ivan na tila nagbago ang kilos ng kanyang kasintahan. Dati-rati, halos bawat oras ay may mensahe ito. Pero ngayon, madalas ay, "Busy ako." Kapag tumatawag siya, kadalasan ay hindi kaagad nito sinasagot. "Pasensya na Ivan ha, ang daming ginagawa sa opisina eh." Hindi naman nagduda ang binata. "Naiintindihan ko." Mas pinili niyang unawain kaysa magtanong. Ngunit may mga bagay na hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Jessica, ang pinsan nitong si Ivan. Isang hapon, nakita niyang bumaba si Crystal mula sa isang coffee shop kasama si Lawrence. Nagtatawanan ng dalawa habang magkatabing naglalakad. Nang gabing iyon, dumaan si Jessica sa bahay ni na Ivan. "Kuya, pwede ba kitang makausap?" "Bakit?" "Napansin mo bang parang nagbago si Ate Crystal?" Napangiti si Ivan. Stress lang siguro sa trabaho niya. "Sigurado ka ba?" "Oo, kilala ko si Crystal. Ganun talaga yun." Hindi na nagsalita pa si Jessica. Ayaw niyang makasira ng relasyon kung nagkakamali lamang siya. Kinabukasan, nagkita naman sina Ivan at matalik niyang kaibigan na si Arthur. Habang umiinom ng kape, napansin ni Arthur ang pagod sa mukha ng kaibigan. "Kailan ba huling araw na nag-date kayo?" Napaisip si Ivan. "Hindi ko na maalala eh." "Tol, hindi sapat ang puro trabaho lang. Baka kailangan mo ring bigyan ng oras ang relasyon ninyo." Tumango si Ivan. "Tama ka. Kapag natapos itong proyekto ko, ilalabas ko siya." Ngunit habang pinaplano ni Ivan ang isang simpleng sorpresa para kay Crystal, may iba na palang taong mas nauunang magbigay rito ng oras at atensyon. Isang gabi, habang naghihintay si Ivan sa labas ng opisina ni Crystal, nakita niyang sumakay ito sa kotse ni Lawrence. Hindi niya kaagad binigyan ng kahulugan ng nakita. Baka ihatid lang siya pauwi, bulong niya sa sarili. Ngunit sa halip na sa bahay dumiretso ang sasakyan, lumiko ito papunta sa isang tahimik na restaurant sa kabilang bayan. Mula sa malayo, natigilan si Ivan nang makita niyang magkaharap sina Crystal at Lawrence. Masayang nagtatawanan habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi pa man niya naririnig ang kanilang usapan, may kung anong mabigat na pakiramdam ang unti-unting bumalot sa kanyang dibdib. At sa gabing iyon, nagsimulang mapasag ang matagal na niyang pinangahawakang paniniwala na ang pagmamahal lamang ay sapat upang manatiling buo ang isang relasyon. Hindi mapakali si Ivan matapos niyang makita sina Crystal at Lawrence sa loob ng restaurant. Mula sa labas ng salamin ng bintana, kitang-kita niya ang masayang ngiti ng dalawa. Paminsan-minsan ay nagkahawak pa sila ng kamay na para bang walang ibang taong masasaktan sa kanilang ginagawa.
Paulit-ulit niyang kinumbinsi ang kanyang sarili. Baka mali lang ang iniisip ko. Baka magkaibigan lang talaga sila. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang sumisikip ang kanyang dibdib. Nang matapos kumain ng dalawa, sabay silang lumabas ng restaurant. Hindi kaagad lumapit si Ivan. Tahimik niya silang sinundan hanggang sa makarating sa isang parke. Tahimik ang paligid. Tanging ilaw ng mga poste at malamig na hangin ang kasama nila. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niyang mahigpit na niyakap ni Lawrence si Crystal. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang hinawakan ni Lawrence ang mukha nito. At sa harap ng kanyang mga mata, naghalikan ng dalawa. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ivan. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi niya namalayang tumutulo na ang kanyang mga luha. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Crystal! Nagulat ang dalawa at mabilis na naghiwalay. Namutla si Crystal nang makita si Ivan. Ivan? Hindi makapagsalita ang binata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na pinipigilan ang sakit na sumisigaw sa kanyang puso. Totoo ba ito? Mahina niyang tanong. Tahimik lamang si Crystal. Sabihin mong hindi totoo ang iniisip ko. Napayuko ang dalaga. Pasensya ka na. Parang kutsilyong tumarak sa dibdib ni Ivan ang mga salitang iyon. Kailan pa? Huminga ng malalim si Crystal bago sumagot. Ilang buwan na rin. Nanlaki ang mga mata ni Ivan. Ilang buwan? Bigla niyang naalala ang lahat ng gabing sinasabing overtime ni Crystal. Ang mga hindi nasasagot na tawag. Ang mga pangakong paulit-ulit nitong binitawan. Lahat pala ng yon, kasabay ng panloloko. Lumapit si Lawrence. Hindi namin gustong saktan ka. Napatingin si Ivan dito. Hindi niyo gusto? Nanginginig niyang wika. Pero ginawa niyo pa rin. Tahimik na tumulo ang luha ni Crystal. Mahal kita noon, Ivan. Noon? Oo. Napapikit si Ivan. Ngayon, hindi na ba? Hindi kaagad nakasagot ang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan itong hinawakan ng kamay ni Lawrence. Mahal ko na si Lawrence. Parang tuluyang gumuho ang lahat ng pangarap ni Ivan. Ang bahay na pinapangarap nilang itayo, ang pamilyang gusto nilang buuin, ang mga pangakong habang buhay. Lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Dahan-dahang hinubad ni Crystal ang engagement ring na isinusuot niya. Iniabot niya yon kay Ivan. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kasinungalingan. Hindi kaagad kinuha ni Ivan ang singsing. Tumitig lamang siya rito habang nangingilid ang kanyang mga luha. Ganito lang ba kadaling kalimutan ang 6 na taon nating pagsasama? Tahimik na yumuko si Crystal. Wala na akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, Ivan. Mabigat ang dibdib na tinanggap ni Ivan ang singsing. Mahigpit niya itong isinara sa kanyang palad. Wala na ba talagang pag-asa? Umiling si Crystal. Pasensya ka na, pero wala na. Hindi na nagsalita pa si Ivan. Tinalikuran niya ang dalawa at naglakad ng hindi lumilingon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, wasak na wasak ang kanyang puso. Magdamag siyang naglakad hanggang sa makarating sa bukid na pag-aari ng kanyang pamilya. Doon siya tuluyang napaluhod. Mahigpit niyang hawak ang singsing habang hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Panginoon, bakit po nangyari sa akin to? Halos wala nang lumabas na boses sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang minuto, may isang kamay na marahang dumampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang amang si Mang Dado. Walang sinabi ang matanda. Tahimik lamang siyang naupo sa tabi ng anak. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita ito. Sige lang anak, umiyak ka lang. Hindi ka mahina dahil nasasaktan ka. Ang mahina ay ang taong marunong mangako
pero walang tapang natuparin ang mga iyon. Sa mga salitang iyon, lalo pang bumuhos ang luha ni Ivan. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tuluyan nang nagpaalam ang lalaking minsang naniwalang ang pag-ibig nila ni Crystal ay habang buhay. Halos 2 linggo ring hindi naging normal ang buhay ni Ivan matapos ang masakit na paghihiwalay nila ni Crystal. Hindi na siya pumapasok sa trabaho. Madalas siyang magkulong sa kanyang silid. Nakatitig lamang siya sa kisame habang paulit-ulit na inaalala ang bawat alaala nilang dalawa. Ang engagement ring na isinauli ni Crystal ay nakapatong pa rin sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang higaan. Hindi niya ito magawang itapon. Ngunit hindi rin niya kayang tignan ng matagal. Napansin niyo ni Namang Dado at Aling Flor. Isang umaga, nadatnan ni Aling Flor ang anak na hindi pa rin bumabangon. Anak? Mahina niyang tawag. Hindi sumagot si Ivan. Lumapit ang ina at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Hindi ka habang buhay na mananatili sa sakit na yan. Napabuntong hininga si Ivan. Nay, pakiramdam ko, wala na pong natira sa akin. Napaluha si Aling Flor. Hindi siya ang bumuo ng pagkatao mo, anak. Bago mo siya nakilala, buo ka na. Tahimik lamang na tumulo ang luha ni Ivan. Kinagabihan, naupo siya sa labas ng bahay kasama si Mang Dado. Tahimik nilang pinagmasdan ng mga bituin. Maya-may nagsalita ang matanda. Anak, naalala mo ba noong bata ka? Napatingin si Ivan. Nang unang beses kang natutong magbisikleta? Mahinang tumango ang binata. Ilang beses kang bumagsak noon? Marami po. Pero bakit natuto ka? Dahil paulit-ulit po akong bumangon. Ngumiti si Mang Dado. Ganoon din ang buhay, anak. Napayuko si Ivan. Hindi porket may isang taong sumuko sa'yo, ibig sabihin ay wala ka ng halaga. Malalim ang naging katahimikan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, tila may munting liwanag na muling sumilip sa puso ni Ivan. Kinabukasan, dumating sa kanilang bahay sina Jessica at Arthur. Ivan! Sigaw ni Arthur habang may dalang pagkain. Lumabas ka nga dyan. Mukha ka ng multo oh. Bahagyang napangiti si Ivan. Pasensya na pre ha. Umupo silang tatlo sa ilalim ng puno ng mangga. Alam mo, sabi ni Jessica, masakit talaga ang ginawa ni Ate Crystal. Totoo. Oo, totoo yun. Pero wag mong hayaang siya pa rin ang magdikta kung papaano kang mapupuhay. Sumang-ayon naman ang kaibigan niyang si Arthur. Kung talagang mahal ka niya, hindi niya yun gagawin sa'yo. Tahimik na nakinig si Ivan. Panahon na para unahin mo naman ang sarili mo. Tumango siya. Marahil yun ang mga salitang matagal na niyang kailangang marinig. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa trabaho. Hindi naging madali ang lahat. Sa bawat kalsadang dinadaanan niya, ay may alaala ni Crystal. Bawat kantang naririnig niya, ay may kurot sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumatakbo papalayo sa sakit. Hinayaan niya itong dumaan. Unti-unti niyang ibinuhos ang kanyang lakas sa trabaho. Lahat ng perang dati inipon niya para sa kasal, ay inilaan niya sa isang matagal na niyang pangarap, ang makapagpatayo ng sariling maliit na hardware at construction supply sa kanilang bayan. Tinulungan nga siya ni Mang Dado at Arturo sa pag-aayos ng maliit na pwesto. Si Jessica naman ang tumulong sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Hindi man kalakihan ng tindahan, punong-puno naman ito ng pag-asa. Sa araw ng pagbubukas nito, magkahalong kaba at pananabik ang naramdaman ni Ivan. Habang pinagmamasdan niya ang unang customer na pumasok sa kanyang tindahan, napangiti siya. Hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat sa kanyang puso. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may dahilan na siyang bumangon tuwing umaga. Hindi na para kay Crystal,
kung hindi para sa sarili niyang kinabukasan. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng bayan, may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanyang tagumpay at unti-unti na rin kinakain ng pagsisisi ang kanyang puso. Lumipas ang halos 2 taon. Ang maliit na hardware at construction supply na sinimulan ni Ivan ay isa na ngayon sa mga pinakamalaking tindahan sa kanilang bayan. Dahil sa kanyang sipag, katapatan sa mga customer at maayos na pamamalakad, unti-unti niyang napalago ang negosyo. Hindi na siya ang dating binatang halos hindi makabangon dahil sa pagkabigo. Mas tahimik na siya ngayon, mas mature, at higit sa lahat, natuto na siyang unahin ang kanyang sariling kapayapaan. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga bagong dating na paninda, lumapit si Arthur. "Pare," nakangiting sabi nito. "Ibang-iba ka na ngayon ah." Napangiti si Ivan. "Marami ring pinagdaanan bago makarating dito." Tinapik siya ni Arthur sa balikat. "At proud ako sa'yo." Samantala, malayo sa masayang takbo ng buhay ni Ivan, kabaliktaran naman ang nangyari kina Cristal at Lawrence. Nang magsimula ang kanilang relasyon, akala nila sapat na ang pagmamahalan upang maging masaya. Ngunit habang tumatagal, unti-unti ring lumabas ang mga hindi nila pagkakaunawaan. Nawalan ng trabaho si Lawrence matapos magsara ang kumpanyang pinapasukan nito. Dahil dito, dumami ang kanilang problema sa pera. Madalas na silang magtalo kahit sa maliliit na bagay. "Ikaw ang may gusto ng buhay na to," sigaw ni Lawrence. Ako lang ba ang may kasalanan? Sagot ni Cristal habang umiiyak. Pareho tayong pumili nito. Unti-unti ring kinakain ng konsensya si Cristal. Sa tuwing maaalala niya si Ivan, naaalala rin niya kung papaano siya nito minahal ng buong puso. Hindi siya pinagbuhatan ng kamay. Hindi siya pinabayaan. Hindi siya pinagdamutan ng pagmamahal. Siya lamang ang sumira ng lahat. Isang hapon, napadaan siya sa bayan at nakita niya ang tindahan ni Ivan. Mula sa labas, pinagmasdan niya ang dating kasintahan na masayang nakikipag-usap sa mga customer. May ngiti na itong matagal na niyang hindi nakikita at doon niya napagtanto. Hindi siya ang dahilan ng tagumpay ni Ivan at hindi rin ang pagkawala niya ang naging katapusan ng buhay nito. Napaluha siya. Kinabukasan, naglakas loob siyang pumasok sa tindahan. Nagulat si Ivan nang makita siya. "Cristal?" Hindi makatingin ng diretso ang babae. Pwede ba tayong mag-usap? Tahimik na tumango si Ivan at dinala siya sa maliit na opisina sa likod ng tindahan. Ilang sandali silang kapwa hindi nagsalita, hanggang sa tuluyang bumagsak ang mga luha ni Cristal. Sorry Ivan, sorry sa nagawa ko. Tahimik lamang ang binata. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko. Huminga siya ng malalim. Akala ko noon masaya ako. Akala ko tama ang pinili ko. Napayuko siya. Pero nagkamali ako. Tahimik lang na nakinig si Ivan. Wala na ang galit na minsang namayani sa kanyang puso. Ang natitira na lamang ay ang mga ala-alang nagsilbing aral sa kanyang buhay. Kung pwede lang, nanginginig na sabi ni Cristal. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Napatingin si Ivan sa babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Naalala niya ang lahat ng luha, mga gabing hindi siya makatulog, at ang sakit na halos sumira sa kanyang pagkatao. Ngunit naalala rin niya kung papaano siyang muling bumangon. Mahinahon siyang ngumiti, at sa mga sumunod na salitang bibitawan niya, tuluyan ng magbabago ang landas ng kanilang buhay. Tahimik na nagkatinginan sina Ivan at Cristal sa loob ng maliit na opisina. Baka sa mukha ni Cristal ang pagod, pagsisisi at lungkot. Wala na ang dating masayang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Ang natitira na lamang ay isang taong inuusig ng sarili niyang konsensya. Huminga ng malalim si Ivan bago nagsalita. Cristal, matagal kong hinintay na marinig ang salitang sorry mula sa'yo. Napaluha ang babae.
Pero noong mga panahong kailangan na kailangan kitang marinig, wala ka. Napayuko si Crystal. Alam ko. At habang buhay kong pagsisisihan yun. Marahang ngumiti si Ivan. Ngunit hindi na yon ang ngiting puno ng pag-ibig noon. Isa na itong ngiting may kasamang pagtanggap. Pinatawad na kita. Nagulat si Crystal at agad siyang napatingin kay Ivan. Totoo? Tumango ang binata. Oo, dahil kung patuloy kong dadalhin ng galit, ako rin ang mahihirapan. Napahagulgol si Crystal. Salamat, Ivan. Ngunit bago pa siya makapagsalitang muli, maraan siyang pinigilan ni Ivan. May isang bagay lang na kailangan mong maintindihan. Tahimik na nakinig ang babae. Ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulog ang may pangalawang pagkakataon. Parang muling nadurog ang puso ni Crystal. May mga sugat na naghihilom, pero nag-iiwan ng peklat. Napaluha siya habang maigpit na nakahawak sa kanyang bag. Hindi na ba talaga pwede? Umiling si Ivan. Hindi na, pero hindi dahil galit ako. Kung hindi dahil natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Tumulo ang luha ni Crystal. Ngayon niya lubos na naunawaan ang bigat ng kanyang naging desisyon noon. Hindi lahat ng taong nasaktan ay naghihintay na balikan ang nakaraan. May mga taong pinipiling magpatuloy. At isa na roon si Ivan. Tumayo ang binata at iniabot ang isang baso ng tubig. Alagaan mo ang sarili mo ha. At sana, huwag mo nang ulitin sa iba ang ginawa mo sa akin noon. Tahimik na tumango si Crystal. Wala na akong mahihiling pa. Basta salamat dahil kahit nasaktan kita, pinatawad mo pa rin ako. Paglabas ni Crystal sa tindahan, pakiramdam niya ay may mabigat na batong inalis sa kanyang dibdib. Hindi man niya naibalik ang lalaking minsan niyang minahal, natanggap naman niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay, na ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat ipinagpapalit sa pansamantalang damdamin. Samantala, habang papalubog ang araw, lumabas si Ivan sa harap ng kanyang tindahan. Naroon si Mang Dado, Aling Flor, Jessica at Arthur na naghihintay sa kanya. Anak, tapos na ba? Tanong ni Aling Flor. Ngumiti si Ivan. Opo, Nay. Tinapik siya ni Mang Dado sa balikat. Sabi ko sa iyo noon, anak darating rin ang araw. Nangingitian mo na lang ang sakit na yan. Napangiti si Ivan habang pinagmamasta ng kulay kahal na langit. Tama kayo, Itay. Akala ko noon katapusan na ng buhay ko nang iwan niya ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na po. Minsan talaga, may mga taong inaalis ng Diyos sa buhay natin. Hindi para parusahan tayo, kung hindi para ihanda tayo sa mas mabuting kinabukasan. Tahimik na naglakad si Ivan papunta sa gitna ng kanyang tindahan. Pinagmamasdan niya ang mga taong nagtitiwala sa kanyang negosyo. Ang mga magulang na hindi nagsawang sumuporta sa kanya. At ang mga kaibigang hindi siya iniwan noong wasak na wasak siya. Doon niya napagtanto na hindi pala siya kailanman naging mag-isa. Ang pag-ibig na nawala ay hindi naging katapusan ng kanyang kwento. Sa halip, yun ang naging simula ng kanyang muling pagkabuo. At habang unti-unting lumulubog ang araw, tahimik na nagpasalamat si Ivan sa Diyos. Hindi dahil nawala ang babaeng pinakamamahal niya, kung hindi dahil sa pagkawala nito, natagpuan niya ang kanyang tunay na halaga. 5 taon ang lumipas. Marami nang nagbago sa buhay ni Ivan. Ang maliit na hardware at construction supply na minsang pinagsimulan niya ay lumawak na at nagkaroon pa ng 2 sangay sa karatig bayan. Kilala na siya bilang isang matagumpay na negosyante. Ngunit nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi siya nakalimot sa mga panahong halos mawalan siya ng pag-asa. Kaya bawat taon, nagbibigay siya ng scholarship sa mga batang kapuspalad at tumutulong sa mga pamilyang nangangailangan ng materyales sa pagpapatayo ng kanilang tahanan matapos tamaan ng kalamidad. Naranasan kong mawalan, madalas niyang sabihin. Kaya habang may kakayahan akong tumulong, gagawin ko.
Labis ang tuwa ni Mang Dado at Aling Flor habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanilang anak. Anak, Sabi ni Mang Dado minsang magkasama silang nakaupo sa balkonahe. hindi kami nagkamaling palakiin kang may mabuting puso. Ngumiti si Ivan. Kayo po ang dahilan kung bakit hindi ako tuluyang sumuko, itay. Inay. Samantala, tahimik na namuhay si Cristal. Matagal nang natapos ang relasyon nila ni Lawrence. Hindi kinaya ng kanilang pagmamahala ng bigat ng mga problemang dumating sa kanilang buhay. Naghiwalay sila ng walang samaan ng loob. Ngunit may mga sugat na kapwa nila dinala. Pinili ni Cristal na magsimulang muli. Nagtrabaho siya sa isang maliit na foundation na tumutulong sa mga babaeng dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Doon niya unti-unting binuo ang sarili niyang pagkatao. Hindi niya nahinanap pa si Ivan. Alam niyang may mga pagkakamaling hindi na maaaring baguhin pa. Ngunit maaari pa rin siyang maging mabuting tao sa mga susunod na kabanata ng kanyang buhay. Isang umaga, nag-cruise muli ang kanilang landas sa isang outreach program. Nagkatinginan sila. Ngumiti si Cristal. Ngumiti rin naman si Ivan. Wala nang sakit. Wala nang galit. Wala na ring panghihinayang. Dalawang taong minsang nagmahalan, ngunit piniling yakapin ng magkaibang landas. Masaya ako para sa'yo. Sabi ni Cristal. Salamat sagot ni Ivan. Masaya rin akong makita kang maayos ka. Yun na ang huling kanilang pag-uusap. Tahimik silang nagpaalam sa isa't isa. Dala ang paggalang at kapayapaang matagal na nilang hinintay. Habang naglalakad pa uwi si Ivan, napatingala siya sa langit. Naalala niya ang gabing hawak-hawak niya ang engagement ring habang umiiyak sa bukid. Kung noon ay may nagsabi sa kanya na darating ang araw na maaalala niya ang lahat ng walang kirot, hindi niya marahil pinaniwalaan. Ngunit ngayon ay nangyari na. Dahil ang panahon ay hindi lamang naghihilom ng sugat. Tinuturuan din tayo nitong tanggapin na may mga taong dumarating upang mahalin natin. At may mga taong dumarating upang turuan tayong mahalin ang ating sarili. At sa pagtatapos ng kabanatang iyon ng kanyang buhay, isang bagay ang lubos na naunawaan ni Ivan. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang maibalik ang taong nawala, kung hindi ang muling matagpuan ang sariling nawala dahil sa sobrang pagmamahal. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal ng relasyon, kung hindi sa katapatan, respeto, at paninindigan sa mga pangakong binitawan. Kapag pinili ang pagtataksil, hindi lamang ang tiwala ang nasisira, kung hindi pati na rin ang mga pangarap at ang pusong bongbong nagmahal. Ipinapakita rin ng kwento na hindi katapusan ng buhay ang isang masakit na kabiguan. Sa halip, maaari itong maging simula ng mas matatag na pagkatao. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalikan, kung hindi ng pagpapalaya sa sarili mula sa galit at sakit upang makapagpatuloy ng may kapayapaan. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi ang maibalik ang taong nawala, kung hindi ang muling matagpuan ang sariling halaga, matutong magmahal sa sarili, at harapin ang buhay ng may pag-asa at dignidad. Dahil minsan, ang pinakamagandang wakas ay ang bagong simula na inihanda ng Diyos para sa atin. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Paano naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito? Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.